Hello, my dear. Hello, hello, hello. Scorpio. Sure na sure ako na Scorpio. Kasi nag-iisa ka na lang sa aking mahiwagang bunutan. So, ibig sabihin, ikaw ang pinaka-last na zodiac sign na gagawan ko ng reading for the first 15 days of July. Okay? So, sa mga hindi pa alam, dinadaan ko na sa bunutan. 'Di ba? Yung ating reading. Okay? So, tingnan natin. Nasaan na yung mga kasama nito? Ayan. So, dahil last ka na, Scorpio, ibabalik ko na lahat dito. And then, mag-uumpisa tayo ulit ng panibagong palabunutan. Parang buhay lang natin yan. After natin ma-accomplish ang isang bagay, we will be starting a new chapter of our life. Okay? So, sindihan natin siya. Last card, last zodiac sign. Okay? Ano daw? Last tarot, last zodiac sign. Ang gusto ko sabihin is, last na palito ng posporo. May ganyan ka mo ko na ugali na parang, nami-mix-mix ko talaga yung mga sinasabi ko. But, slowly but surely, I'm learning to embrace na hindi ako perfect. Okay, so anyway, ayan, wait nyo na yung susunod natin na reading. Definitely love reading to. Okay, yung susunod dito. Okay, kasi meron pa tayong napakalaking vacant space para mag-proceed sa second half of July. So definitely, kaya ko pang gumawa ng love reading for everybody. Okay? So hello my dear Scorpio. Hello, hello, hello. Kumusta po kayo? I hope and pray na nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na to. And kung makikita mo, my dear, napakaraming cards sa ating table. Ang ginawa ko lang naman, my dear, ay pinaghiwalay-hiwalay ko lang naman ang ating mga cards from Major Arcana hanggang sa kanyang mga supporting cards. So, meron tayong Major Arcana, Sword, Cups, Pentacles, and then Wands. Okay? Bakit makapal? Kasi dalawa yung ganito kong card and I decided na ilagay na lahat dito. So, kung mapapansin mo dito, dalawa-dalawa yan. Ayan o, dalawang Hermit, ayan. So, nilagay ko na siya lahat. Dalawang hangman, may hangman dito, and then may hangman dyan, kasi dalawang klase ng cards to. Okay? Ay, dalawang card na pinagsama ko sa iisa. Okay. So, anyway, tapusin na natin yung explanation kasi ang haba na. So, my dear, let's go na tayo sa yung first 15 days of July. Let's go, my dear. My dear Scorpio, and remember that this is a general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. Okay. So, my dear Scorpio, meron ka ditong Chariot. Okay? So, definitely, meron kang gagawin, meron kang uumpisahan, parang battle, parang hindi siya magiging easy based dito sa itsura ng card na to. Ang kagandahan lang dito is you are being guided with your spirit guides, okay? So, ginagabayan ka. You are in control, my dear, actually, kung ano yung magiging resulta nitong gagawin mo. Kasi, sinasabi ng card dito na more on emotion ang pinakaano nito. So ibig sabihin parang para maging successful kung ano man 'tong gagawin mo, you need to control your emotion. Kailangan malaman mo or ma-differentiate mo yung area ng good at saka sa bad, okay? Good and bad, right and wrong, okay? Your emotion, you need to control it. But so far, this card is very, very nice, my dear, kasi sinasabi dito na meron kang journey na tatahakin, meron kang gagawin. Your spirit guide is actually guiding you. Isa din tong energy na parang pag-alis sa isang lugar. Baka meron mga relocation, paglipat ng lugar, paglipat ng trabaho, also a sign of upgrade, posibleng energy of promotion, pagpapalit ng trabaho, pagpapalit ng location, paglilipat ng bahay. Yan yung energy na yan ng chariot natin. Okay. So, next card natin is Scorpio is yung energy ng sword. Sa mga hindi nakakaalam, ang sword natin ay nasasakupan ng ating mga Gemini, Libra, and Aquarius. Sa zodiac sign, sila ang may-ari ng sword connected sa energy ng mind. Okay, so tingnan natin. Ano ang sword card mo? Ang sword card mo para sa first 15 days of July is, tingnan natin. Gusto ko jumping card.
Kaya ko ginawang makapal tong card na to kasi pag isang klase ng card lang, my dear, ang hirap makakuha ng jumping card. Wala sana akong balak na isama pa yung isang card kasi may paggagamitan sana ako sa kanya. Pero dahil sa kagustuhan ko makakuha ng jumping card, nilagay ko siya dito. Okay? Kasi pag makapal, my dear, mabilis makahanap ng jumping card. Pag manipis, mahirap. Okay? So we have here the Nine of Sword. Overthink. Okay, overthink, sleepless night, okay? So, yun ang magiging kalaban mo, my dear, ngayong first 15 days of July. Overthinking, okay? Overthinking. Malaki ang posibilidad na baka hindi nga to matuloy o hindi to mangyari if pairalin mo tong overthink, okay? So, nandito sa card na to yung anxiety, stress, lahat na siguro, my dear, nandito, sleepless night, ayan, negative thinking, negative thoughts, okay, nandito na sa card na to. So, expected mo yan, my dear. If just in case naman matuloy ito, okay, itong transformation na mangyayari sa'yo o itong pupuntahan mo sa chariot, okay, kunyari matuloy yung paglipat, promotion, kung ano man itong gagawin mo, my dear, there's a tendency, hindi natin naalisin to, my dear, itong Nine of Sword, kasi part to, every time na meron tayong pupuntahan or meron tayong gagawin, part talaga yan, my dear, na may stress tayo, magkakaroon tayo ng sleepless night, and we need to embrace it, okay? Ang pinakaano ko dito, my dear Scorpio, kung may kinalaman naman yan sa pangarap mo, may kinalaman naman yan sa'yo, may kinalaman sa growth mo, katuparan ng iyong pangarap, huwag kang mag-alinlangan, huwag kang mag-atubili na tanggapin itong Nine of Swords. Okay? Kasi ako naniniwala ako, my dear Scorpio, na lahat ng gusto natin mangyari sa buhay, connected sa ating manifestation, dreams, pangarap, lagi talagang may Nine of Swords. Hindi pwedeng mawala ito. So, kung titingnan natin, my dear, there's a possibility na dito sa pupuntahan mo, dito sa mangyayari sa'yo, is posible talagang magkaroon ng Nine of Sword. Pero, don't be afraid, my dear. Just in case nandudun ka pa lang sa process na uumpisahan mo pa lang to, learn how to embrace it, my dear. Learn how to face your fears, sorry. Learn how to face your fears. Puro kasi F, no? Learn how to face your fears. Ayan. Kasi, ganun talaga, my dear. You need to face it. Kailangan mo talaga siyang harapin, my dear. Okay? So, ayan o. So, definitely, my dear. Kaya nga sinasabi dito, my dear, you need to determine, sa chariot pa lang sinasabi, you need to determine between good and bad, right and wrong, control your emotion, balance your emotion, be prepared. Kung makita mo dyan si chariot, talaga naka-full gear siya, naka-full battle siya. So, be prepared. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin may iiwasan mo to. Lalo na kung itong chariot na to is may kinalaman sa opportunities. Okay? Never tayo dapat nag-aano ng opportunity, tumatalikod sa opportunity. Kahit sabihin natin na kailangan natin magsunog ng kilay, magpuyat, stress, makisama, or kung ano man yung mangyayari dyan, my dear, kinakailangan i-try natin. Isa pa sa gusto kong sabihin, my dear, is hanggang hindi mo pa na-try yung isang bagay, huwag kang magno-no kaagad. You need to try it. Okay, you need to try it. At pag nandoon ka na, at makita mo, my dear, na teka, parang hindi yata ako para dito or hindi ko talaga kaya, mag-exit. That's the time na mag-exit ka. Marami kasi, my dear, yung hindi pa nga nasusubukan. Marami akong kakilala na ganyan na, tara mag-abroad tayo, tara gawin natin to, tara mag-business tayo. Wala pa nga, umaayaw na. Okay, kasi ang kinakatakutan is Nine of Sword. Itong Nine of Sword na to, yung stress, yung yung mga ganyan, yung mga pressure, kinakatakutan. Huwag nating katakutan yan. It is a part of life natin, okay? Parte yan ng buhay natin. Okay, my dear, let's go na tayo sa next row natin. The Cups, okay? Cups is energy. Dito ka nabibilang, okay? Sa zodiac sign, ang may-ari ng Cups is Cancer, Scorpio, and Pisces. So, dito ka nabibilong sa Cups. Ang cups is connected sa energy ng emotion. So, tingnan natin kung ano ang cups mo. Cups, my dear. Anong cups ng ating mga my dear? Scorpio, first 15 days of July. Okay. The Three of Cups. Okay. So, nakukuha ko dito, my dear, you want to be successful in life. Okay? You want to be successful in life. Yun ang gusto mo dito. Celebration, achievement. Para mangyari to, my dear, kailangan ma-overcome mo tong Nine of Swords. Okay? And gusto ko lang din sabihin dito sa Nine of Swords, hindi lahat ng iniisip natin ay totoo. Minsan nag-overthink lang tayo or sometimes we are just being distracted by the devil. Okay? Wala man dito si devil, pero minsan trabaho yan ni devil na binibigyan tayo ng anxiety, overthinking, stress, maski hindi pa naman nangyayari yung isang bagay. Kagaya nga na sinabi ko kanina, if you really want
to be successful, my dear, you need to embrace ang Nine of Swords. Okay, wag mong katakutan si Nine of Swords. Laban-laban. You have your guide over here. Sinasabi naman dito sa chariot that you are being guided by the spirit guides. Okay. Tingnan mo nga yung kurtina sa ibabaw ni chariot. Okay, it is composed by the stars. So, posibleng your ancestors, your spirit guides, ang ating buong may kapal is guiding you. You just need to trust on them. Ang trabaho mo lang naman dito sa chariot, my dear, is imaneho. Okay? You cannot expect, my dear, na bumili ka ng sasakyan at yung sasakyan na yun ay tatakbo on its own. Okay? Huwag maging pilosopo, baka sabihin mo, bakit si Tesla tumatakbo ng sarili niya, 'di ba? Tesla, sorry. Si Tesla, 'di ba, yung sasakyan na bago ngayon tumatakbo siya on and on sa sarili niya. Pero meron mga reported na incidents sa Tesla na bumabangga, nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng accident. So, mahirap na maging, mas maganda pa rin talaga yung tayo talaga mismo nagmamaneho. 'Di ba? Mas maganda pa rin. We cannot let somebody control our life. Mahirap yon na parang hinahayaan natin na ibang tao ang nagmamanipula ng buhay natin kasi baka hindi natin gusto ang maging result. Okay? So dito, my dear, talagang tibayan mo lang yung loob mo. You want to be successful, Three of Cups. You want celebration over here. So, go for it. Laban-laban lang, my dear. Okay? So, next card natin over here is the Pentacles. Sa Tarot, sa zodiac sign, ang may-ari ng Pentacles is si Taurus, Virgo, and Capricorn. Element ng air. Okay? Kasi ano to air, water, earth, and fire. Okay, once is fire. Okay, so sa Pentacles, element ng air, ang mga air sa earth sign. Okay, once again, element siya ng earth. Ano ba yan? Okay, basta earth siya. Okay, si Taurus, Virgo, and Capricorn. At itong card na to is connected sa energy ng mga material, okay, pera, okay. So, nandoon siya. We have here the Seven of Pentacles, okay. So, expectation mo in life, ikaw to okay. Marami kang gustong mangyari sa buhay mo, my dear, lalo na sa usapin ng pinansyal. Just go get it. Okay, sige, go na, my dear. Ilaban mo yan. Gusto mo magkaroon ng harvest? Go. Umpisahan mo magtanim ngayon, my dear. Okay? Hindi ka pwedeng mag-expect na meron kang harvestin nang wala kang tinatanim. Okay? And kung gusto mo naman na meron kang i-harvest, makiki-harvest ka sa tinanim ng iba, which is hindi maganda yon. Okay? Kasi minsan, bibigyan ka lang nila ng certain point. Okay? Parang, ang nakukuha ko kasi dito na my dear, is more on dito sa part ng Seven of Pentacles, is more on parang, mamimili ka magtatanim ka ng sarili mo para solo mo lahat yung harvest, or makiki-harvest ka sa iba, and then sila magde-decide kung ilan lang yung ibibigay sa'yo. But so far, yung energy dito na nakukuha ko, my dear, is, lalo dito sa dalawang card na to, sa energy ng Cups at saka ng Pentacles, gusto mong ma-achieve tong mga Pentacles na to. Gusto mong magkaroon ng success in life, gusto mong maging successful, gusto mong yumaman, gusto mo lahat na siguro ng positibo nandito na sa mga cards na to. Gusto mo ng kotse, gusto mo ng bahay, gusto mo ng magarbong marangyang buhay, yung mga ganon. Pero, ang struggle mo kasi, my dear, sa first 15 days of July is the Nine of Swords. Itong struggle mo, my dear. So far, wala pa yung mga ones eto. Pero kung susundin mo lang talaga to, sabi ko nga kanina sa'yo, may posibilidad na pag kinain ka rin talaga ng Nine of Swords, which is may kinalaman sa stress, overthinking, anxiety, so on and so forth, baka hindi nga to matuloy. At pag hindi natuloy yung chariot, definitely hindi mangyayari din tong dalawang to. Okay. So sa last card natin, Scorpio, we have the Wands. Wands is energy ng fire. Sa zodiac sign, ang may-ari nito ay si Aries, si Leo, at si Sagittarius. Okay, so tingnan natin. Ito ay connected naman sa action. Okay, the Five of Wands. Okay, so hindi maganda ang Five of Wands kasi posible na merong mga energy. Wag muna natin sisihin yung labas. Sisihin muna natin yung loob. Okay, madalas kasi pag nagre-reading ako nito, isinisisi ko kaagad yung labas and I'm very sorry for that. Pero this time, baguhin natin. Una, posibleng sarili mo to. Nililimitahan mo yung sarili mo na matupad yung mga pangarap mo. Okay. Kasi minsan, ang number one na kalaban natin is yung sarili natin. By putting or by nagre-register tayo, nag-a-apply tayo sa sarili natin, sa utak natin ng mga negative thoughts, negative thinking, anxiety, yung mga ganyan. Okay. Saka ko na ipapasok, my dear, yung outside. Okay?
Baka meron mga tao na ayaw ka maging successful or ayaw nilang makita mo ito. Okay? Doon tayo magkakaroon ng problema, my dear, kasi mahirap kontrolin. Mahirap kontrolin talaga if medyo madugo to pag pinaliwanag ko, my dear. Pero paglabanan mo, my dear. If just in case meron mga tao na lahat ginagawa nila, my dear, para hindi mo makita to, yung potential mo, paglabanan mo, my dear. Okay? Paglabanan mo talaga, my dear, sa abot ng makakaya mo. Kasi basta ang hirap ipaliwanag nito. Pag outside energy, mga negative, mga kumukontra sa'yo, inaaway ka, dinadown ka, nilalagyan ka ng blindfold, lahat na may dear ginagawa para hindi lang matupad tong bagay na to, mahirap nagbigay ng word of encouragement or word of advice, word of motivation dito kasi iba-iba tayo ng sitwasyon. Basta ang masasabi ko lang, my dear Scorpio, is paglabanan mo sa abot ng makakaya mo and believe on yourself na walang imposible pagdating sa'yo. Na kung ano yung gusto mo ay posibleng mangyari. Huwag kang susuko hanggang hindi mo pa nasusubukan o hindi mo pa nakikita. Huwag kang pangunahan ng mga negative na kaisipan or negative na energy. Maski sa puso mo or sa isip mo, my dear, tanggalin mo yan, okay? Grab mo lang to, my dear, the energy of Chariot, and definitely everything will be alright. Okay? Magiging kalaban mo for the first 15 days of July is anxiety, 9 of Swords, overthinking, and baka nga meron mga tao sa paligid mo, my dear, na, 'di ba, ayaw ka rin talagang umangat or ayaw ka rin talagang umasenso. Okay? So, my dear is Scorpio, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of July. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron akong upload or meron akong bagong upload. Kung nagustuhan mo naman to, my dear, mag-iwan ka naman ng like. Malaking tulong po yan sa ating channel. And kung sa tingin mo makakatulong to sa iba or kailangan to ng iba, pwede mong share yung ating video. And you are also free to comment sa ating comment section, sa comment box. Nababasa ko po yan. I will try my very, very best para makapag-reply or ma-accommodate or ma-entertain ang comment mo sa abot ng aking makakaya. And yun nga, free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, mas kilala sa tawag na Apo J dahil sa channel na ito. Maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. And hanggang sa muli, my dear. Hanggang sa muli, until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.